Wellman TV. Alexander. Kabanata 461 hanggang 470. O ikaw. Ito ay isang alindog para sa swerte. Kinurot ni Valkyrie ang mga pisngi ni Micah. Walang pakialam si Micah sa alindog habang tinanong niya, "Say, gusto mo bang maging bagong ina ko, pretty lady?" Ha! Natigilan si Valkyrie at naisip niyang mali ang narinig niya kay Micah. Pero, namula siya nang makitang seryoso si Micah. Sabi niya, Micah, hindi niya alam kung paano sasagutin iyon dahil natulala si Alexander dito. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Yulia kung narinig din niya iyon. Gayunpaman, nagpatuloy si Micah sa seryosong tono. Sinabi sa akin ng aking kaibigan na ang kanyang ama ay umuuwi kasama ang isang magandang babae at tuwing nakikita siya ng babae, binibili niya ang aking kaibigan ng lahat ng uri ng mga bagay. Hindi nagtagal at naging bagong ina ang babaeng iyon. Nagpout si Micah at sinabing, ang ibig kong sabihin ay nagpunta ang nanay ng kaibigan ko sa malayong lugar at hindi na babalik. Kaya, pinayagan ng kaibigan ko ang magandang babaeng iyon na maging bagong ina niya. Hindi alam ni na Alexander at Valkyrie kung paano tumugon doon. Oh honey, you're overthinking things. Hinding-hindi ko papalitan ang nanay mo. Sasalubungin tayo ni mama pagkatapos ng trabaho, kaya hayaan mo akong kumain sa labas. Naglakad si Alexander papunta sa parking lot kasama si Micah sa kanyang mga braso pagkatapos. Tumango si Micah at sinabing, "Okay daddy. Gusto ko ng masarap na pagkain. Gusto kong kumain ng fried chicken." "Sige, kakain tayo ng fried chicken." Tumango si Alexander. Mukhang hindi makakalimutan ni Micah kung gaano kasarap ang lasa ng fried chicken pabalik sa Luna Restaurant. So, dinala sila ni Alexander sa restaurant. Dumating na rin doon si Yulia kasama si Doyan. Habang kumakain sila, tinawag ni Doyan si Alexander, "Sir." Agad nitong inalerto si Alexander dahil iistorbohin lang ni Doyan ang kanyang pagkain kung seryoso ang mga pangyayari. Pagkatapos batiin sina Yulia at Valkyrie, inakay niya si Alexander sa pintuan. "So, what is it?" Tanong ni Alexander. "Sir, ang sniper na ipinadala para patayin ka ay nagtatrabaho sa isang lalaking nagngangalang Barry. Toxic ang codename niya," sagot ni Doyan. "Barry." Sumimangot si Alexander. Sagot ni Doyan, "Tama po kayo sir. This is tied to Parker's gang." "I see." Tumango si Alexander. This explained the waves of relentless assassins. Sa paghusga sa mga kakayahan ni Toxic, natitiyak niyang mas makapangyarihan si Barry kaysa kay Parker. Gayunpaman, gaano man sila kalakas, wala silang halaga para kay Alexander. Ang sinumang makasakit kay Alexander ay mamamatay kahit ano pa ang dahilan. Kabanata 470. Lalabas ako ng bayan para patayin si Barry sa susunod na 2 araw, para hindi na sila magpapadala ng mga assassin papunta sa Cloudtopia. Paliwanag ni Alexander. Tila, palagi niyang haharapin ang kanyang mga kaaway. "Yes, sir." Sagot ni Doyan nang bumalik si Alexander sa mesa. "Is something wrong, Alexander?" Tanong ni Yulia habang nakatingin si Valkyrie na may pag-aalalang tingin. Napailing pa rin si Valkyrie sa nangyari noong umagang iyon, pero nagpasya siyang manahimik sa harap ni Yulia. Maaari niyang hulaan na may kinalaman ito sa kung ano man ang nangyari noong umagang iyon dahil mukhang seryoso si Alexander. "Kailangan kong umalis sa Cloudtopia ng ilang araw. May kailangan akong harapin." Ayaw ni Alexander na masyadong malaman ni Yulia kung gaano karahas ang mga bagay-bagay lalo na sa harap ni Micah. Dahil may tiwala si Yulia kay Alexander, nagpasya siyang hayaan ang mga bagay-bagay. At saka, ayaw ni Alexander na mag-alala siya, kaya ang tanging magagawa niya ay suportahan siya ng walang pasubali at huwag magtanong ng mga bagay hanggang sa huli. Dahil hindi nag-usisa si Yulia, nagpasya si Valkyrie na ibahin ang usapan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay bumalik si Doyan na may dalang itim na sobra. Ito ay nakatatak ng gintong foil at ito ay walang iba kundi isang sagradong deklarasyon ng digmaan. Gayunpaman, walang pakialam si Alexander sa sobra habang pinunit niya ang sulat. May isang sulat na nagsasabing may maghihintay kay Alexander sa Tonle 2 araw mula noon.
Ang liham ay pinirmahan ni Barry. Si Barry iyon. Kawili-wili. Hindi napigilan ni Alexander na matawa sa sulat. Hindi niya maalala ang sinuman mula sa mga hangganan ng hilaga na ng ahas na humamon sa kanya at kahit papaano ang isang walang katulad ni Barry ay sapat na matapang na haminin siya. Gusto niyang payagan si Barry na mabuhay pa ng ilang araw, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kasabik si Barry na makilala ang kanyang gumawa. Kawili-wili, kawili-wili. Sabihin sa kanya na tatanggapin ko ang kanyang hamon sa loob ng 2 araw. Binalik ni Alexander ang envelope kay Doyan pagkatapos nito. Yes, sir, sagot ni Doyan pagkatapos tanggapin ang envelope. Saan ka pupunta, Daddy? Pwede mo ba akong isama? Tanong ni Micah. Alexander shook his head and said, hindi ka ba nag-sign up sa singing competition? Nandito si Valerie para turuan ka kung paano kumanta. Siguraduhin mong mananalo ka para sa akin, okay? Babalik ako sa loob ng 2 araw. Tingnan mo, hindi ka magsasaya kung magtag ka dahil abala ako. Kaya dapat manatili ka lamang sa bahay at magsanay ng mabuti. Sa tingin mo, hindi ba magandang ideya iyon? Napagpasyahan ni Alexander na patayin si Barry sa Tonley sa loob ng 2 araw, kaya't hindi maginhawa para sa kanya na isama si Micah. Well, nag-alinlangan si Micah nang marinig iyon. Gusto niyang sumama kay Alexander. Dahil ayaw niyang malayo sa kanya. Gayunpaman, natutunan niya kung paano kumanta mula kay Valerie. Nang mapansin ni Alexander ang pag-aalinlangan niya, bumulong siya, kung mananatili ka sa bahay at kumanta, pangako bibigyan kita ng baby sister pagkatapos nito, okay?